Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 156. Sinabi kaagad ni Aaron, actually, kung mas makapangyarihan sila, mas malamang na willing silang makipagpayapaan. Mas binibigyang pansin din nila ang moralidad at kagandahang asal. Kung hindi, magagawa ba nilang manatili sa kanilang kasalukuyang posisyon? Tumango rin si Caitlyn. Oo, tama. Makatuwiran at madaling kausap ang mahahalagang figure na ito. Naramdaman ni Zoe na may isang bagay na malansa, ngunit hindi niya mailagay ang isang daliri dito. Alam niya na hindi may kukumpara si Levi sa pamilya ng Rogers sa katayuan at rangkang. Sa susunod, ihanda na natin ang ating mga sarili sa pagdalo sa birthday party ng lola mo. Kailangan nating pumili ng ilang magagandang regalo para sa kanya. Mag-brainstorm tayo para sa isang angkop na regalo at bilhin ito sa ibang araw. Binigyang diin ni Caitlyn ang kahalagahan ng birthday party ng kanyang ina. Ganon din ang naisip ni Aaron. Bilang manugang ng pamilyang itim, maganda kung masisikat siya sa birthday party. Malaki ang tiwala ni Aaron at Caitlyn matapos matanggap ang malaking halaga mula sa pamilya Rogers. Bumalik sa normal ang lahat. Nagsisimula na namang lumipad ang proyekto ni Zoe. Maraming kumpanya ang humiling ng pakikipagtulungan, nobela. Pagkatapos ng lahat, sa pagbuo ng ecological park, magkakaroon ng mga pamilihan para sa pagtutustos ng pagkain at inumin, tirahan, at iba pa. Maaaring samantalahin ng mga kumpanyang mabilis at mahusay ang mga oportunidad na magagamit. Ay oo, Levi, kailangan kong dumalo sa isang pulong upang pag-usapan ang pakikipagtulungan sa hapon. Isang dayuhang kumpanya ng catering ang nagnanais na magtrabaho sa amin sa Western cuisine. Gusto mo bang pumunta? Tanong ni Zoe sa umaga. Ituloy mo ang pakikipagtulungan. May iba pa akong dapat asikasuhin. Ito ay dahil si Levi ay talagang may mga seryosong bagay na dapat harapin. Ipinaalam sa kanya ni Asher Dragon at ng iba pa ang tungkol dito. Nakarating siya sa manor kung saan nakatira si Asher Dragon at iba pa. Lumapit sa kanya si Phoenix na may dalang dokumento. Nag-uulat sa iyo, Diyos ng digmaan. Matagumpay na natapos ng Dragon Legion ng Iron Brigade ang misyon nito at inilikas ang frontline. Ayon sa protocol, authorized na tayo sa karatig probinsya ng South War Zone para magpahinga at muling ayusin. Ibigay mo sa amin ang iyong mga order. Nagsumbong si Phoenix kay Levi. Sinulyapan ni Levi ang dokumento at tumango, sige, hayaan mo ang Dragon Legion na magpahinga at mag-ayos muli. Hintayin ang mga susunod kong order. Bilang Commander-in-Chief ng 9th War Zone, si Levi ay may responsibilidad at kapangyarihan na pakilyusan ang mga bantay. Gayunpaman, ang mga gwardya na karaniwan niyang inilalagay sa mga frontier battlefield ay mula sa Iron Brigade. Siya ay personal na nagsanay sa kanila. Ang Iron Brigade ay nahahati sa kanilang mga club. Ang mga kasanayan sa labanan ng Dragon Legion ay nangunguna. Sila ang pinakamakapangyarihan. Ang Dragon Legion ay nakikipaglaban sa hangganan sa loob ng 2 magkasunod na taon, kaya oras na para magpahinga sila at muling ayusin ang kanilang sarili. Ito ay medyo napapanahon. Pupunta ako sa South City para dumalo sa birthday party ng lola ni Zoe sa lalong madaling panahon. Pupunta ako sa South War Zone pagkatapos. Sabi ni Levi. Iyan ay talagang magandang balita. Gusto mong makilala ng mga bantay mula sa Dragon Legion. Tumango si Phoenix. Pagkauwi ng gabing iyon, sinabi ni Zoe kay Levi na naging maayos at matagumpay ang pakikipagtulungan. Tinatakan ng FIC Group ang pakikipagtulungan pagkatapos maglagay ng deposito na 30 milyon. Ito ang unang kabuuan ng perang natanggap ni Zoe para sa proyekto. Binigyan niya si Levi ng card. Anong ginagawa mo? Natigilan si Levi. Di ba nanghiram ka ng 5 million last time? Ibalik mo agad ang pera. Ito pala ang laging nasa isip ni Zoe. Sige, ingatan ko. Itinago ni Levi ang card. Pagkatapos ay sinimulan niyang tingnan ang kontrata ng FIC Group. Nalaman niyang miyembro ito ng Northampton Chamber of Commerce. Ito ay kumpanyang pag-aari ng mga dayuhan. Sila ay binibigyan ng ganitong katangi-tanging pagtrato sa mga tuntunin ng lugar at patakaran. Ang mga kondisyon ay mas mahusay kaysa sa mga domestic na kumpanya. Napabuntong hininga si Levi. Tila ang lugar na ito ay umaakit sa mga dayuhan na pumunta at umunlad,
na may mga patakarang nagbibigay sa kanila ng mahusay na pag-access at katangi-tanging pagtrato. May mga pagkakataon pa na mayroon silang nagpadala ng access sa kanilang lugar. Natawa si Zoe, ngayon mo lang ba alam ang tungkol dito? Palagi na lang ganito. Ang mga dayo ito ay laging may mga espesyal na miyembro kapag sila ay nagtatayo ng mga negosyo sa ating bansa. Hindi ito matutulungan. Naging seryoso si Levi, so superior ba sila? Anong biro? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 157. Umiling si Zoe, it cannot be helped. Totoo naman na mas superior sila. Tahimik na sumang-ayon ang lahat. Kumunat ang noo ni Levi, we are in mighty Erudia. Kailan pa sila naging mas superior kaysa sa atin? Hindi ito makakatulong. Ang mga dayuhan ay tinatanggap kahit saan. Ang mga internasyonal na mag-aaral ay tinatrato ng maayos sa mga tuntunin ng mga pamantayan sa kapakanan. Bukod dito, maraming batang babae ang gustong makilala ang mga internasyonal na estudyanteng ito. Kapag nakakita sila ng mga dayuhan sa paligid, nasasabik silang tumambay sa kanila. Ito ay isang pangkaraniwang kababalaghan, kaya kahit na sa tingin mo ay hindi patas, hindi ito maaaring makatulong. Nagkibit balikat si Zoe. Ito ay isang kamakailang kababalaghan. Sa ilang mga kaso, kapag ang mga tao ay lumahok sa mga bidding, nakikipag-ugnayan sila sa katotohanan na ang mga kumpanya ay pag-aari ng dayuhan sa halip tingnan ang lakas at inaasahang mga prospect ng mga kumpanya. Isang lamig ang bumungad sa mga mata ni Levi. Ay oo, balak kong bumili ng bahay para kay tatay gamit ang perang ito. Gayunpaman, ang lumang bahay ay nasa ilalim ng kanyang pangalan. Gusto rin niyang ilagay ang lumang bahay sa pangalan ni Mama bukas sa Housing Authority. Ano sa tingin mo? Tanong ni Zoe. Ito ay sarili mong pera, kaya maaari kang magpasya kung ano ang gusto mong gawin dito. Dumating si Aaron sa Housing Authority kinaumagahan. Mahaba ang pila sa entrance ng Housing Authority. Halos 1 oras siyang pumila bago ito ang turn niya. Nang pumasok si Aaron na may hawak na dokumento, 2 tao ang sumugod sa kanyang harapan at tumalon sa pila. Hoy! Hey! Anong ginagawa mo? Tumalon ka sa pila. Sigaw ni Aaron. Lumingon sa kanya ang 2 matangkad na lalaki sa harapan. Sila ay mga dayuhan. Sa pag-iinis, tinalikuran nila siya. Lumayo ka sa amin. Sandaling natigilan si Aaron. Halos 1 oras na siyang nakapila. Hindi lang nalampasan ang turn niya, sinigawan pa siya at ininsulto. Puro bullying ito. Hindi lang si Aaron ang nalungkot. Nagkagulo rin ang mga tao sa likod niya. Anong karapatan nilang tumalon sa pila? Ang lahat ay matiyagang naghihintay sa kanilang turn, kaya ano ang nagbigay sa kanila ng karapatang tumalon sa pila? Ito ay ang peak period. Mayroong hindi bababa sa 70 hanggang 80 katao sa likod ni Aaron. Tumalon na sa pila ang 2 tao pagdating nila. Nagkaroon pa sila ng lakas ng loob na pumutol sa harap ng linya, na ikinagalit ng maraming tao sa pila. Pumila sa likod. Huwag putulin ang pila. Pumunta ka sa likod ngayon din. Ano man ang iyong background, pumunta at sumali sa dulo ng pila. Naghiyawan ang lahat sa 2 dayuhan. Nagdulot ito ng galit ng publiko. Gayunpaman, walang pakialam ang 2 dayuhan at hindi man lang nag-abalang lumingon. Nang makitang maraming tao ang nabalisa at sa kanyang panig, si Aaron ay lumakas ang loob at nagpatuloy upang itulak ang mga lalaki. Napalingon silang 2. Sinabi ng isa sa kanila, na nagpapahayag ng kanyang sama ng loob, ano ang gusto mo? Hindi ka basta-basta pumatol sa gusto mo. Pumunta sa likod at sumali sa pila mula doon. Hindi mo ba nakikita ang lahat ng tao sa pila? Malamig na wika ni Aaron. Ang iba ay tumunog, oo, pumunta sa likod ng. Wala kang mga espesyal na linya. Sama ka sa amin. Ngumisi ang 2 dayuhan, Hindi pa kami sumasali sa anumang pila mula nang dumating kami sa Erudia, okay. Mayroon kaming mga espesyal na pribilehiyo at binibigyang muli sa anumang ginagawa namin. At saka, mas mahalaga ang mga bagay namin kaysa sa iyo. Anong priority ang ibig mong sabihin? Sino nagsabi niyan? Kailangan mong pumila kahit saan ka man pumunta. Ano ang kailangan? Dali, sumali ka sa pila sa likod. Naghiyawan ang lahat. Susunod na ako. Kayong 2, pumunta kayo sa likod.
Humakbang pasulong si Aaron dala ang kanyang dokumento, handang pumasok sa Housing Authority. Gayunpaman, pinigilan siya ng dalawang dayuhan. Inagaw ng isa sa kanila ang dokumento ni Aaron mula sa kanya at walang awang pinunit iyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 158. Boom! Natigilan si Aaron. Pati yung iba. Hindi nila akalain na ganoon pala kadereng ang dalawang dayuhan. Pinunit talaga nila ang dokumento ng isang tao. Kebab ang buhay. Scram! Umalis ka sa dinadaanan namin. Itinutok muli ng dalawang dayuhan ang kanilang gitnang daliri kay Aaron. Isinusumpa at ininsulto nila siya, at pinagtabuyan pa siya. Galit na galit si Aaron. Ipaglalaban kita hanggang dulo. Tiyak na hindi nila kalaban si Aaron. Mga 1.9 metro ang taas nila. Hindi nagtagal, nagkaroon siya ng dalawang marka ng sampal sa kanyang mukha. Isang malaking kaguluhan ang sumabog. Lumitaw ang mga tauhan mula sa Housing Authority. Galit na sinabi ng isang medyo may edad na lalaki, "Ako si Neville, ang direktor na naka-duty ngayon. Kung mayroon man, mangyaring ipaalam sa akin." Naghiyawan ang lahat, tumalon sila sa pila. Pinunit pa nila ang dokumento ng aplikasyon at sinaktan ang lalaki. Umiyak din si Aaron at nagreklamo sa nangyari sa kanya. Sa kabila ng kanilang mga reklamo, agad na pinapasok ng direktor ang dalawang dayuhan sa bulwagan. "Mga Ginoo, sumama kayo sa akin. Mayroon kang mas mahahalagang bagay sa negosyo na dapat asikasuhin, lalagyan ng nobela." Talagang ginawa ni Neville ang ganoong bagay na napakaraming pare ng mga mata ang nakatingin sa kanya. Ang gayong pagkilos ay natural na nagpagalit sa lahat, at malakas ang kanilang reaksyon sa sitwasyon. Bakit? Bakit sila pinapayagang pumasok? Oo, bakit kaya nila tumalon sa pila? May mga espesyal na sumali ba ang mga dayuhan? Kuwit, sinenyasan ni Neville ang lahat ng tumama at tumama. Let me explain kung bakit. Ang ilang mga tao ay may mga espesyal na pagpasok. Dumating sila sa ating bansa upang tulungan tayong umunlad at makabuo ng mas maraming kita hanggat maaari pasiglahin ang ating ekonomiya. Kung ikukumpara sa karamihan sa inyo, mas mahalaga ang kanilang mga gawain. Paano kung tumalon sila sa pila hindi ka talaga naapektuhan, di ba? Sinubukan ni Neville na magpaliwanag. Ngunit, anong ibig mong sabihin pero? Kung ayaw mong magpatuloy, umalis ka na. Si Neville ay malupit. Bumalik ang lahat sa pila at hindi na nagprotesta. Galit na galit si Aaron. He lashed out, "Paano kung ano ang nangyari sa akin? Bigyan mo ako ng paliwanag." Napunit ang aking dokumento. Tiningnan ni Neville ang mga piraso ng papel sa sahig at malamig na sinabi, "Napunit ang iyong dokumento." Pagkatapos ay gumawa ng isa pang aplikasyon. Kung gayon, paano kung ipatong nila ang kanilang mga kamay sa akin? Tinuro ni Aaron ang mukha niya. Natawa si Neville, "Sabi ng staff ko, ikaw daw ang unang nagsimula." "Ikaw." Si Aaron ay sumasabog sa galit. Maya-maya lang, tumakbo palabas ang isang empleyado at bumulong sa tenga ni Neville. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Neville habang nakikita si Aaron, "Ipagpatuloy mo pa ba ang iyong aplikasyon?" Natigilan si Aaron, "Anong ibig mong sabihin?" Galit talaga ang dalawang Ginoo sa ugali mo ngayon lang. Gusto nilang lumuhad ka at humingi ng tawad sa kanila bago ka mapatawad. Sabi ni Neville. Hindi makapaniwala si Aaron, "Ano? Sila ang tumalon sa pila at sinira ang aking dokumento. Bakit ako luluhod at hihingi ng tawad? Anong klaseng batas yan? Malinaw na nagkakamali ka," sabi ni Neville sa seryosong tono. Nagulat si Aaron sa sagot niya, "Kasalanan ko. Alam mo ba, ang dalawang Ginoo ay mahalagang figure. Ang kanilang mga negosyo ay nakakakuha ng maraming kita at nakapagbigay ng maraming trabaho. Nakikinabang ito sa inyong lahat sa Northampton. Ang kanilang oras ay mahalaga, kaya't ano ang mali kung tumalon sila sa pila? Nasayang mo talaga ang oras nila, kaya hindi mo ba kasalanan iyon?" Nabigla si Aaron sa maling pangangatwiran, "What do you even mean?" "Ako. Ikaw. Ikaw naman. Gusto mo pa bang ituloy ang mga papeles?" Nilinaw ko na ang sarili ko. Kung hindi ka hihingi ng paumanhin sa kanila, maaari mong kalimutan ang tungkol sa pag-aayos ng iyong mga papeles. Maniwala ka sa akin, maaari kitang i-blacklist magpakailanman. Halatang pinagbabantaan siya ni Neville.
Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 150. Natulala si Aaron. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Hindi man lang niya akalain na si Neville ay maaaring maging ganoon kalupit at malupit sa kanya pabor sa dalawang dayuhang iyon. Hindi rin naglakas loob na magsalita ang mga nanonood. Hindi haharapin ni Neville ang mga usapan pang-administratibo kung mayroon silang sasabihin. Napapikit na lamang ang lahat ng kalagayan ni Aaron. Ano sa tingin mo? Sabihin mo na. Utos ni Neville sa malupit na tono. Pinili kong humingi ng paumanhin at gawing muli ang mga papeles. Ibinaba ni Aaron ang kanyang ulo sa pagtatapos ng araw. Upang magkaroon ng bagong bahay na matutuluyan, kinagat niya ang bala at piniling humingi ng tawad. Iyon lang ang tanging paraan para matiyak niyang tapos na ang mga dokumento. Sige, may oras ang dalawang ginoo ngayon. Gusto nilang pumila ka sa likod. Pagdating mo ulit sa harapan, pwede ka nang humingi ng tawad sa kanila. Kapag nasiyahan sila sa iyong pagganap, itutuloy ko ang iyong aplikasyon at mga papeles. Tinapik ni Neville ang mukha ni Aaron pagkasabi nito. Sisabog na si Aaron sa sobrang galit. Ang dalawang ginoo ay nagsabi kanina na ang kanilang oras ay mahalaga, ngunit pagdating sa pangungutya sa kanya, talagang nagkaroon sila ng oras upang hintayin siyang makasama muli sa pila. Sige, pumayag ako dyan. Muling nagtiis si Aaron. Nagpatuloy siya sa pagsali sa likod ng pila. Tumawa ng malakas ang dalawang ginoo matapos masaksihan ang nangyari. Nag-flash pa ang middle finger nila kay Aaron, minumura pa rin siya. Ngumisi si Neville sa dalawang dayuhan habang naghahain sa kanila ng kape at merienda. Nakatayo si Aaron sa likod, nauutal. Habang iniisip niya iyon ay mas lalo siyang nakaramdam ng galit. Hindi niya pwedeng hayaan silang lumakad sa kanya. Baka humingi ako ng tulong kay Levi. Nang matanggap ni Levi ang tawag ni Zoe na nagpapaalam sa kanya na may problema si Aaron, diretso siyang pumunta sa Housing Authority. Nalaman niyang may mahabang pila sa Housing Authority. Si Aaron ay nakatayo mismo sa dulo ng linya, ang kanyang ekspresyon ay dumidilim. May dalawang marka ng sampal sa mukha niya. Lumapit si Levi sa kanya at tinanong, "Tatay, ano ang nangyari sa iyo?" "Levi, nataman ako." Si Aaron ay kumilos na parang si Levi ang kanyang tagapagligtas at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari. Galit na galit si Levi pagkatapos pakinggan si Aaron. Napag-usapan na niyang kagabi ang problema nito kay Zoe, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ito sa kanyang biyenan ngayon. Naglakad si Levi papunta sa harap ng linya kasama si Aaron. "Halika, tatay, hihingi ako ng paliwanag para sa iyo. Paano na lang natin malilimutan ang lahat ng ito at maisantabi ito?" Galit na sabi ni Levi. Muli, nakaramdam si Aaron ng biglaang lakas ng loob at kumpiyansa at sumugod sa harapan kasama si Levi. Sino ang tumama sa kanya? Lumabas ka na. Tumayo si Levi sa pasukan at nagtanong sa isang hinihinging boses. Lumabas si Neville kasama ang ilang empleyado. Nang makita ni Neville na si Aaron iyon, galit siyang bumaril, "Ano ang gusto mo? Di ba pinakiusapan kitang pumila sa likod?" "Nobela. Tanungin ko ulit, sino ang tumama sa kanya?" Malamig na tanong ni Levi. "Sigaw ka ngayon. Nakakuha ka ba ng isang tao para iligtas ka? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, maaari mong kalimutan ang tungkol sa pag-aayos ng papeles na ito mula ngayon. Pipigilan kita magpakailanman." Galit na galit si Neville. Nabigla si Aaron sa kanyang tirada. Sinulyapan ni Levi ang kanyang name tag at nginisyan, "Ang pangalan mo ay Neville, tama?" "Oo, ano, isusulat mo ba ako?" Tinuro ni Neville ang ilong ni Levi at sinigawan siya. Hindi mapakali si Levi sa kanya. Nilabas niya ang phone niya at nag-dial ng number. "Hello, si Jessie ba ito?" Mangyaring tawagan ang kapitan ng awtoridad ng pabahay upang maglakbay pababa. Tanungin mo siya kung may kakilala siyang Neville. Utos ni Levi. Pinunasan ni Jessie ang pawis sa noo pagkasagot ng tawag. Ang unang kalihim, si Cedric, ay nagtanong, "Ano ang nangyari?" Mabilis na ipaalam kay Mark mula sa Housing Authority para bumiyahe doon. Isang taong nagngangalang Neville ang nakasakit sa Diyos ng digmaan. Bilin ni Jessie. Kuwit. Matapos makitang nakataas ang kamay ni Levi, tumungo si Neville, "Bakit? Tapos ka na ba sa tawag? Gusto mo bang malagay ako sa gulo o gusto mo akong tanggalin?"
Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 160. Tinulak siya ni Levi at naglakad papunta sa hall. Dama po ang tingin niya sa dalawang dayuhan. Kayo ba ang nakabangga sa kanya? Nang makita si Levi, pareho silang tumayo at naglakad palapit sa kanya. Oo, kami ang nakabangga sa kanya. Bakit? Gusto mo bang maghayganti para sa kanya? Paputol-putol na English ang sinabi ng dalawa habang nakatingin ng masama kay Levi. Humingi ng tawad. Dahil sinaktan mo siya, dapat magkaroon ka ng lakas ng loob na humingi ng tawad. Utos ni Levi. Humingi ng tawad. Imposible. Bakit kami hihingi ng tawad sa inyo mga critters? Ang dalawang lalaki ay mukhang sobrang saplada. Sina Levi at Aaron ay itinuturing na mababang buhay sa kanilang mga mata. Tumanggi silang bigyang pansin ng dalawang dayuhan. Humingi ng tawad. Kailangan mong humingi ng tawad sa pagtama sa kanya. Desidido si Levi. Tinapunan niya sila ng malamig na tingin. Hindi natuwa ang dalawang dayuhan sa pagtitig ni Levi sa kanila. Dahil mas matangkad sila kay Levi, tinignan nila ng masama. Isang lalaki ang naglahad ng braso para itulak siya. Pumalakpak. Gayunpaman, kasing bilis ng kidlat ang reaksyon ni Levi at sinipa ang kanyang tuhod. Napaungol ang lalaki nang maglapat ang paa nito at bumagsak sa lupa sa matinding paghihirap. Pumalakpak, ganoon din sa ibang dayuhan. Napaluhod siya sa lupa at napasigaw sa sakit. Nagpupumigla silang dalawa na bumangon, pero inapakan ni Levi ang mga balikat nila. Mukha silang impes at hindi na makabangon. Nakaluhod lang sila ng masunurin. Tay, gawin mo ang ginawa nila sa iyo. Dahil sinampal ka nila, ibabalik mo sa kanila ang pabor. Sabi ni Levi kay Aaron. Saglit na nag-alinlangan si Aaron habang naglalakad palapit sa kanila. Sampal, sampal, sampal. Ilang sunod-sunod na sampal ang ibinigay niya sa kanila. Napuno ng malinaw at malutong na tunog ang silid. Nagpakawala ng hininga si Aaron na kanina pa niya pinipigilan. Malaki. Ito ay kahanga-hanga. Napakasarap ng pakiramdam ko. Lahat ng nasa labas ay nagpapalakpakan at nagpapalakpakan para sa kanila. Sino ang makatiis na makita ang sarili nating inaapi sa sarili nating teritoryo? Napakaganda nito. Tandaan mo, nasa Erudia ka. Kailangan mong makipagtulungan sa amin kahit papaano. Hindi ito kung saan maaari mong itapon ang iyong timbang dahil sa iyong mga espesyal na kasama. Kinastigo ni Levi. Ang dalawang dayuhan ay patuloy na nakilala kay Levi ng masama. Napakababa ng buhay. Hintayin natin kung ano ang mangyayari sa iyo. Nagpatuloy si Neville. Oo, mapapahamak ka. Alam mo ba ang ginawa mo kanina? Humihingi ako ng tawad sa kanila. Mali ba iyon? Sagot ni Levi. Sinipa niya ang dalawang dayuhan at iniutos, paumanhin. Lalagyan ng nobela. Una, humingi ng paumanhin sa paglukso sa pila. Pangalawa, humingi ng paumanhin sa pagpunit ng mga dokumento ng aplikasyon. Pangatlo, humingi ng paumanhin sa pananakit ng mga tao. Sa sandaling ito, naisip ni Aaron na ang kanyang manugang ay isang dominanteng tao. Paano siya isang walang kwentang basura? Napabulalas din si Aaron. Oo. Humingi ng tawad. Hoy, alam mo ba kung ano sa lupa ang iyong ginagawa? Ikaw ay nasa malalim na problema. Sigaw ni Neville. Walang pakialam si Levi sa sasabihin ni Neville. Galit na tinitigan niya ang dalawang dayuhan at tumawa. You don't wish to apologize, right? Sige, may paraan ako para sumunod ka. Isa pa, ipapatapon ka at itataboy sa Erudia. Alam mo ba ang ginagawa mo? Baliw ka ba? Tapos ka na. Nagbabala si Neville. Tumawa si Levi. Bakit? Hindi ka ba masaya na nakikita ang iyong mga dayuhang Panginoon na lumuhad sa lupa? Nabalitaan ko na ikaw ang nagbigay sa kanila ng gayong mga miyembro. Gusto kong itanong sa iyo ano ang karapatan nila. Ipagkaloob ang mga kasaping ito. Ang ating mga kababayan ay naghihintay sa pila sa loob ng 1 hanggang 2 oras, ngunit hinahayaan mong tumalon ang mga dayuhang ito sa pila ayon sa gusto nila. Itutuloy mo ba ito? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Hindi ko naaayusin ang mga papeles mo mula ngayon. Pananakot ni Neville sa kanila. Haha, tapos hintayin natin. Sa sandaling ito, huminto sa labas ang isang puting luxury car. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 161.
Dalawang tao ang bumaba sa sasakyan at nagmamadaling tumakbo papunta sa pinangyarihan. Nagulat si Neville nang makitang gumagalaw ang mga tao sa direksyon niya. Mabilis niyang tinanggap ang mga ito. Akala ko ba pupunta kayo sa isang meeting, sir? Bakit bigla kang bumalik? Galit na tinitigan ni Mark si Neville. Tapos sumigaw siya. Natanggal ka, Neville Heath. Boom! Gulat na gulat si Neville habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Mark. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Levi. Nakita ko siyang tumatawag kanina. Hindi ako makapaniwala dito. Bakit ako tinanggal? Gustong sumagot ni Neville matapos maalala ang kanyang mga iniisip, ngunit itinulak siya ni Mark sa isang tabi. Magwala ka. Ayokong makinig sa paliwanag mo. Alam ko na ang buong pangyayari. Huminto si Mark sa harap ni Levi sa lobby at nakangiting hinarap ang huli, Mr. Garrison, narito ako para humingi ng tawad sa iyo pagkatapos na ipaalam sa akin ang mga nangyari kanina. Pagkatapos, kinausap niya ang kanyang mga empleyado. We will treat our customers on a first-come first-serve basis according to the rules from now on. Ang sinumang hindi gumawa ng appointment ay kailangang maghintay para sa kanilang turn. Ang sinumang empleyado na gagawa ng exception para sa sinumang customer ay haharap sa katulad na kapalaran ng Neville Heath. Oo, sumang-ayon ang lahat sa announcement ni Mark. Itigil ang simula ng kanilang mga dokumento. Kailangan nilang maghintay ng masunurin sa pila para sa kanilang turn. Matigas na utos ni Mark. Ang parehong mga dayuhan ay halos tapos na sa mga pamamaraan, ngunit tinanggal ni Mark ang lahat ng kanilang data sa computer. Wala silang choice kundi gawin ang lahat. Iyan ang kinalabasan na gusto naming makita. Excited ang lahat. Pagkatapos ay inayos ni Mark ang kanyang empleyado na ay proseso muli ang pamamaraan ni Aaron na nawasak dati. Napatulala ang mga dayuhan. Hindi nila inaasahan na ganoon katigas si Mark. Lumapit si Mark sa kanila sa hindi nasisiyahang paraan. Hindi namin ipoproseso ang iyong mga dokumento kung hindi ka hihingi ng tawad. Kailangan mong umalis ng bansa pagdating ng panahon. Isaalang-alang ang iyong mga pagpipilian at gumawa ng desisyon ngayon. Nagpalitan ng tingin ang mga dayuhan at nagbunga sa huli. Napatingin sila kay Levi at Aaron. Paumanhin. Sapat na ba iyon? Bueno, hindi ko tinatanggap ang iyong paghingi ng tawad, hindi inaasahang tugon ni Levi. Dapat ay deport ang mga tulad mo. Nobela. Sinuportahan ng karamihan ang pahayag ni Levi. Tama iyan. Dapat silang ay deport. How dare they act like barbarians in this place? Oo, palayasin mo sila. Nakipag-ugnayan si Levi kay Xavier para tingnan ang background ng mga dayuhan. Natuklasan ni Xavier ang maraming problema sa profile ng mga dayuhan. Halimbawa, pinik nila ang kanilang travel visa. Ang dahilan lang na iyon ay higit pa sa sapat para sila ay ma-deport. Mabilis na dumating sa venue ang subordinate ni Xavier at binalaan ang mga dayuhan na umalis ng bansa sa loob ng 1 linggo. Kung hindi, sila ay ipapatapon. Masama ang tingin nila kina Levi at Aaron bago umalis. Sa huli, nakita ni Aaron ang kanyang layunin at natapos ang pamamaraan. Siya ay lubos na nasiyahan sa pagganap ni Levi sa araw na iyon. Nakagawa ka ng isang matalinong desisyon na makipag-ugnayan sa boss ng lugar na ito at hinarap ang bagay na ito nang walang kahirap-hirap. Ngumiti si Aaron. Natigilan si Levi. Well, technically, dumating si boss dahil inutusan ko siya. Galit na galit ang dalawang dayuhan habang pauwi. Papatayin ka namin, Levi Garrison. Sa sandaling iyon, dumating ang isang lalaking nakasuot ng puting suit. Tanong niya sa mga dayuhan. Terry, Drake, nabigyan ka na ba ng babala na umalis ng bansa? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 162. Ang lalaking iyon ay ang may-ari ng fake group, si Charles Dickens. Sina Terry at Drake ay kanyang mga nakababatang kapatid. Lumipat sila sa Northampton, na nagbabalak na manirahan sa lungsod. Ngunit nahanap na sila kaagad ng problema. Nang mga sandaling iyon, in-update na siya ng mga tauhan ni Charles sa mga balitang gusto niyang malaman. Ang taong nang-aapi sa iyo ay ang aking kasosyo sa negosyo, ang asawa ni Zoe Lopez, si Levi Garrison. Malamig na sabi ni Charles. Kailangan nating maghayganti sa kanya. Mabangis na sabi ni Drake at Terry habang tinatakpan ang mga namamaga nilang mukha. Mapanganib na kumikinang ang mga mata ni Charles.
Napakagaling. Paglaruan ko ang asawa niya dahil naglakas loob siyang maglagay ng daliri sa mga kapatid ko. Masyadong kaakit-akit ang katawan ni Zoe Lopez para labanan. Ako na ang mag-aayos para mapunta siya sa kama ko bukas. Pareho kayong sasama sa akin sa oras na iyon. Maaari kang maghayganti sa kanya sa paraang gusto mo. Hihihi, tumawa ng nakakaloko sina Drake at Terry. Yun ang plano sa ngayon. Iimbitahan ko si Zoe Lopez sa isang handaan bukas ng gabi. Tapos pakiramdam natin siya. Kinabukasan, naghihintay si Chloe sa entrance nang lumabas si Levi sa Bayview Garden, lalagyan ng nobela. Hinihintay mo ba ako? Nagulat si Levi. Libre ka ba ngayong gabi? Hayaan mong i-treat kita sa isang pagkain. Natanggap ko ang aking sweldo ngayon, at salamat sa iyo, ang halaga ay napakamapagbigay talaga. So I feel the need to treat you to dinner, masayang sabi ni Chloe ako. Kumita ng kabuuang 8 milyon noong nakaraang buwan dahil sa komisyon mula sa 2 ari-arian na binili sa akin ni Levi. Ito ay surreal. Sige, sabihin mo sa akin ang venue. Pupunta ako dyan mamaya. Natuwa si Chloe nang pumayag si Levi sa alok niya. Magdi-dinner tayo sa Grand Imperial Hotel ngayong gabi. Nakuha ko. Samantala, inimbitahan si Zoe sa isang dinner banquet na pinangunahan ng fake group para ipagdiwang ang kanilang collaboration. Pumayag si Zoe na dumalo sa handaan ng walang pag-aalinlangan dahil sa kasalanan ng fake group sa kanilang naunang talakayan. Hindi niya kinwestiyon ang kanilang intensyon dahil inimbitahan pa nila ang sekretarya ni Zoe. Ginanap ang event sa loob ng VIP private room sa Grand Imperial Hotel ng gabing iyon. Napansin ni Zoe na maraming tao sa loob ng kwarto pagdating niya. Ipinakilala ni Charles ang iba pang mga bisita kay Zoe bilang kanyang mga kasosyo sa negosyo. Sila ay sabik para sa isang pagkakataon upang makipagtulungan sa kumpanya ni Zoe. Tuluyan ng ibinaba ni Zoe ang kanyang bantay. Inihain ang matapang na alak sa piging, ngunit sadyang inihanda ni Charles ang alak na mababa ang alak para kay Zoe at sa kanyang sekretarya. Sa kabila ng mababang nilalaman ng alkohol, napilitan silang uminom ng tuloy-tuloy dahil sa mga round ng toast. Medyo nahihilo na si Zoe kahit sumisip-sip lang siya ng inumin niya. Magalang na sabi ni Charles. Ms. Lopez, ang ating kaugalian ay medyo iba sa mga lokal sa Herodia. Kami ay umiinom ng may kasiglahan kapag kami ay kasama, hindi katulad ng mga negosyanteng nakita namin sa bansang ito. Hindi naman hinimok ni Charles si Zoe na uminom sa buong handaan. Ngunit panakanak ang nagbibitaw siya ng mga komento, na hindi nagpapadala si Zoe na uminom ng alak upang makasama ang iba pang mga kasosyo sa negosyo. Walang magawa si Zoe kundi sumunod dahil ayaw niyang masira ang kapaligiran. Hindi nagtagal, lasing na siya. Pumalakpak. Pagkaraan ng ilang ikot pa, tuluyang bumagsak si Zoe sa ibabaw ng mesa nang mawala ang kanyang malay. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mukha ni Charles sa tanawing iyon. Naramdaman ng sekretarya ni Zoe ang kakaibang pangyayari, ngunit ang kanyang kalagayan ay hindi mas mabuti kaysa kay Zoe. Ang sekretarya ay nahimatay din pagkatapos. Tawa ng tawa si Charles at ang kanyang mga business partners nang makita ang dalawa walang malay na babae sa loob ng kwarto. Sa katunayan, uminom sila ng ilang gamot para maiwasang malasing ng maaga, kaya hindi naapektuhan ng matapang na alak si Charles at ang kanyang mga kaibigan. Nagdial ng numero si Charles gamit ang kanyang telepono. Pwede ka nang pumasok, Drake at Terry. Pagkatapos ay humarap siya sa walang katulad na kagandahan ni Zoe matapos ibaba ang telepono. Sa amin ka ngayong gabi, baby. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 163. Si Drake at Terry ay nagmamadaling pumunta sa 6th floor na naiinip pagkatapos nilang matanggap ang balita. Kanina pa sila naghihintay sa loob ng lobby ng hotel. Ang mga picture ni Zoe na pinadala ni Charles kanina ay nagpagising sa kanila. Sa sandaling iyon, nakarating sina Levi at Chloe sa Grand Imperial Hotel. Nakita niya agad ang mga pamilyar na figure ni Terry at Drake. Anong ginagawa nila dito? Curious na hinabol sila nina Levi at Chloe. Nagmamadaling pumasok ang dalawang dayuhan sa isang private room pagdating nila sa 6th floor. May mali, napahinto si Levi sa harap ng pinto. So, itong babaeng ito ay si Zoe Lopez. Napakaganda niya. Narinig ko na ang mga babae kay Herodia ay pambihirang sakit-akit,
Ngunit tiyak na hindi ko inaasahan na matutulog ang isang babaeng kasing ganda niya ng ganoon kabilis. Parang excited sina Terry at Drake. Dito na tayo matutulog sa kanya, ngayon din. Mariing sabi ni Charles. Lumingon si Levi para tawagan si Chloe. Huwag kang pumasok sa kwarto kahit anong marinig mo mamaya. Walang kamalay-malay na tumanggaw si Chloe habang tinatanaw niya ang masamang ekspresyon sa mukha ni Levi. Bam! Itinulak ang pinto ng private room nang magwala ang mga tao sa loob. May pumasok sa kwarto at nilock ang pinto sa likod niya. Sigaw ni Drake at Terry nang makita si Levi. Siya yon, kuya. Siya ang bumugbog sa atin. Pinanliitan ni Charles ng mata si Levi. So, ikaw si Levi Garrison. Oo, ako yan. Naunawaan ni Levi na siya ang pinupuntirya nila dahil nakilala nila siya kaagad. Ngumisi si Charles. Napakagaling. Natutuwa akong nandito ka. Magbabayad ka sa pananakit mo sa mga kapatid ko. Igagapos kita at magpapatoto sa pananalasa natin sa asawa mo ngayong gabi. Hihihi. Ang lahat ng mga dayuhan sa loob ng silid ay nagpakita ng isang katulad na nakakalokong ngiti. Sa kanilang opinyon, si Levi ay walang ibang pagpipilian kundi ang pumayag dahil nasa kanila ang mga numero. Nilapitan ni Charles at ng kanyang mga kaibigan si Levi. Pumalakpak. Hinawakan ni Levi si Charles at sinipa ng mariin sa tuhod. Ang huli ay sumigaw ng madugong pagpatay at bumagsak sa sahig. Pumalakpak. Isang malakas na suntok ang ginawa ni Levi sa mukha ni Charles. Nakahandusay si Charles sa lupa sa matinding paghihirap. Mahilig ka bang uminom ng alak? Sisiguraduhin kong lahat kayo ay iinom ng kontento. Marami pa ring alak sa loob ng private room. Kinuha ni Levi ang isang bote ng matapang na alak at pilit na ibinaon ang laman sa lalamunan ni Drake. Labis na nagpumiglas si Drake, ngunit napasando siya sa lupa nang magbuhos si Levi ng sunod-sunod na bote ng matapang na alak sa kanyang bibig. Pinilit ni Levi na magkadikit ang mga panga ni Drake para piliting bumalik ang suka sa kanyang gastrointestinal tract kapag gusto niyang samuka. Halatang kumakalam ang tiyan ni Drake matapos siyang pilitin na uminom ng maraming bote ng alak. Gamulong-gulong siya sa lupa sa sakit habang umaagos ang dugo. Sina Terry at Charles ay nakatagpo ng magkatulad na kapalaran. Pinakawalan ni Levi ang kanyang walang katulad na galit sa magkapatid noong gabing iyon. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 164. Siguradong pagod na silang mabuhay para maglakas loob kay Zoe. Ngunit ayaw ni Levi na magpakita ng awa sa kanila sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila. Kaya ginamit niya ang pamamaraang iyon para pahirapan sila sa halip. Sa wakas ay lumabas si Levi sa silid na si Zoe ay nakatalikod pagkatapos ng mahabang sandali. Nakita ni Chloe na kinakaladkad din ni Levi ang sekretarya ni Zoe. Natatakot ako na hindi tayo makakain ngayong gabi. Ililibre kita sa ibang pagkakataon. Tulungan mo akong pauwiin siya. Hiniling ni Levi kay Chloe na alagaan ang sekretarya. Sige, iwanan mo ito sa akin. Nasulyapan ni Chloe ang kwarto bago siya umalis. Naukit sa kanyang isipan ang maduming eksena. Ang tunog ng ambulansya ay tumunog sa gabing pagkaalis ni Levi sa venue. Si Charles at ang iba ay ipinadala sa ospital upang magamot. Na-diagnose silang may gastrointestinal bleeding, matinding pagkasunog ng throat mucosa, at pagkasira ng internal organs dahil sa labis na pag-inom. Ang lahat ay naguguluhan sa dami ng alak na nainom nila sa isang nakapipinsalang kinalabasan. Hanggang hating gabi ay hindi nakatulog si Zoe. Nakahinga siya ng maluwag nang makita si Levi sa tabi niya, nobela. Galit na galit si Zoe nang malaman ang katotohanan. Ngumisi si Levi. Hinimok ni Charles at ng kanyang mga kapatid ang aking galit. Ipinakita ko sa kanila ang awa sa pamamagitan ng pagpayag na mabuhay sila. Maingat na idinagdag ni Zoe, hindi mo sila pinatay, hindi ba? Huwag kang mag-alala. Tinuruan ko lang sila ng maikling leksyon. Kinabukasan, may kumatok sa pinto ng madaling araw. Si Harry, Aaron, at ang iba pang miyembro ng pamilya Lopez ay nasa pintuan. Paano ka nakakatulog sa ganitong oras? May masamang nangyari. Saway ni Harry. Anong nangyari? Nagulat si Zoe. Ito ay salamat sa ginawa ninyo ni Levi kagabi. Sinaman siya ng tingin ni Harry. Pinahirapan ni Levi si Charles at ang kanyang mga kasosyo sa negosyo kagabi, na nagdulot sa kanila ng matinding pinsala sa loob. Oh, talaga.
Puting papel ang mukha ni Zoe. Ito ang maikling aral na binanggit ni Levi. Kailangan mong saktan ang mga makapangyarihang lalaki na tulad nila sa lahat ng tao sa mundong ito. Tinuro ni Harry si Zoe. Ngayon gumawa ka ng gulo. Ang Imperial Meadows at ang negosyo ng pamilya Lopez ay nasira lahat. Ano ba talaga ang nangyari, Lolo? Nag-aalalang tanong ni Zoe. Hindi mo ba alam? Ang Fick Group ay miyembro ng Northampton Chamber of Commerce. Ang chairman ng Board of Directors ng Fick Group, si Alaric Taylor, ay nagpahayag ng kanyang pagnanais na maghayganti sa amin. Pinutol nila ang lahat ng supply ng pera, koneksyon, at kasosyo sa negosyo na may kaugnayan sa pamilya Lopez. Ang iyong proyekto sa West City Ecological Park ang susunod na magdurusa. Paliwanag ni Harry. Mabilis na nakatanggap si Zoe ng isang tawag sa telepono pagkatapos ng kanilang hinulaang. Isa sa mga namumuhunan ng West City Ecological Park, si Feliciano Hayes, ay nag-withdraw ng kanyang kapital. Sumunod ang isa pang tawag sa telepono. Sa pagkakataong ito, si Roberto Norris ang tumatawag para ipaalam sa kanya ang parehong bagay. Di nagtagal, ang lahat ng mga mamumuhunan ay nag-pull out mula sa proyekto. Namula ang mukha ni Zoe. Damn it, tapos na. Patay ako. Ang proyekto ng West City Ecological Park ay nasira ngayon na hindi na nila na-withdraw ang kanilang mga pamumuhunan. Kailangan ko ring magbayad ng malaking halaga ng kabayaran. Hindi banggitin ang malaking problemang ito na may kaugnayan sa Fick Group. Walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Bakit kailangan kong pagdusahan ang mga kahihinatnan noong sinadya ni Charles at ng iba pa na Dunges ako noong una? Sila ay mga tao mula sa Northampton Chamber of Commerce. Lahat ng ito ay dahil kay Levi Garrison. Nasaan na siya? Hinanap ng lahat si Levi dahil may kasalanan siya. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo, Levi Garrison? Gustong-gusto siyang sampilan ni Harry. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 165. Narinig ni Levi ang kaguluhan habang nagsisipilyo siya, ngunit maingat siyang tumugon, huwag kang mag-alala. Walang dapat ikatakot. Ano, bumagsak ang mga negosyo ng pamilya Lopez. Pati ang kumpanya ng asawa mo ay apektado. Galit na sigaw ni Harry. Ikaw ang nagsimula nitong gulo. So, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin ngayon? Malamig na tanong ni Henry. Magiging okay din. This matter will resolve by itself, walang pakialam na sagot ni Levi. Mabuti. Ayos lang. May paraan tayo para maresolba ang problema natin. Galit na umalis si Harry kasama ang kanyang pamilya. Walang magawang tiningnan ni Aaron ang kanyang manugang. Akala niya ay kahanga-hanga si Levi nang makipag-usap siya sa mga dayuhan 2 araw na ang nakakaraan, ngunit muli siyang binaygo ni Levi. Tamang gawin ang pagliligtas kay Zoe, ngunit hindi niya kailangang magtagal para turuan sila ng leksyon. Ngayon, gumawa siya ng gulo para sa lahat dahil sa kanyang walang ingat na pagkilos. Ipinagtanggol ni Zoe si Levi nang magsimulang punahin ni Caitlin si Levi. Huwag mo siyang sisihin sa nangyari. Ang lahat ng ito ay dahil sa aking walang ingat na pagkakamali. Walang silbi ang pakikipagtalo sa puntong ito. Nasira ang plano ni Aaron na magsagawa ng property survey para sa isang bagong bahay. Walang pera para makabili ng bahay ngayon, hindi pa banggitin ang posibilidad na kailangang magbayad sa iba. Si Zoe ay isang estado ng pagkabalisa. Hahanap ako ng paraan. Si Levi naman ay walang kibo. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan kay Zoe ang tagapamahala ng Departamento ng Pananalapi. Sinabi niya sa kanya na nag-withdraw si Harry Lopez ng 100 milyon mula sa account ng kumpanya. Ang halagang iyon ay ang bayad sa kompensasyon na binayaran ng pamilya Rogers dahil sa psikolohikal na trauma na idinulot nila kay Zoe at sa kanyang pamilya. Grabe ang ugali ni tatay. Ibinigay ng pamilya Rogers kay Zoe ang pera. Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang kunin ang pera mula sa kanya? Galit si Aaron. Napuno ng hinaing sina Zoe at Caitlin. Kinuha ni Aaron ang inisyatiba upang tanungin ang kanyang ama. Kinaladkad tayo ni Levi sa gulo na ito, kaya dapat niyang pasanin ang responsibilidad. Hindi masama na kunin ko itong pera sa pamilya mo dahil manugang mo siya, pakli ni Harry. Naikuyom ni Aaron ang kanyang mga kamao. Hindi makatwiran iyon, ama. Bukod dito, nagsasagawa ka ng panliligaw sa pamamagitan ng pagkuha ng pera ng pribado.
Labag ka sa batas. Malamig na ngumuso si Harry. Fine by me. Bakit hindi mo ako tawagan ng mga pulis? Ay, natahimik si Aaron, hindi ko kaya yon. Bukod dito, si tatay ay isa sa mga direktor sa lupon ng pamamahala ng Imperial Meadows. Maliit ang tsansa na manalo sa kasong pangho-hold up laban sa kanya. Dagdag pa ni Harry na may kasamang pang-iinis, nakalimutan mo na ba ang iyong krimen na pagnanakaw ng mga dokumento dati? Masisira ang buhay mo kung ibibigay kita sa pamamagitan ng pagpapakita ng ebidensya sa pulis. Anyway, mali ang ginagawa mo, ama. Galit na ibinaba ni Aaron ang tawag. Nalutas ng pamilya Lopez ang kanilang krisis sa pamilya nang walang kahirap-hirap matapos matanggap ang 100 milyong halaga. Nakinabang pa sila sa kanilang makasariling aksyon. Ngunit binayaran ng kumpanya ni Zoe ang presyo bilang kapalit. Nalungkot si Caitlin, anong magagawa natin? Lagi na silang ganito. Sanay na tayo sa pagmamaltrato nila. Maaga o huli ay aagawin pa rin nila ang pera. Sina Aaron at Caitlin ay naging biktima ng pagkakilala sa pamilya sa maraming pagkakataon. Ang pamilya Lopez ay nagpapasaya sa kanila upang makakuha ng mga bagay sa tuwing sila ay gumagawa ng mabuti. Hinikayat nila si Aaron at ang kanyang pamilya na nagpapakita ng kanilang kapalaran sa pamamagitan ng paggamit ng mga moral na obligasyon ng pagiging bahagi ng pamilya Lopez. Ngunit sa tuwing nahaharap si Aaron at ang kanyang pamilya sa mga problema, walang sino man sa kanila na tinatawag na pamilya, ang lalabas para tumulong sa kanila. Ang ibang mga miyembro ng pamilya Lopez ay nag-iisip lamang ng mga paraan upang lumaki ang kanilang mga suliranin at mapakinabangan ang kanilang sariling kita. Malinaw na hindi nasuklian ang sentimiento ni Aaron at Caitlin sa pagtrato sa pamilya Lopez ng may katapatan. Tapos na si Levi sa pag-refresh sa mga oras na iyon. Nagbuhos siya ng 1 tasa ng mainit na gatas habang tinanong niya si Zoe, ang lahat ba ng namumuhunan ay umalis sa proyekto? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 166. Tumanggo si Zoe. Oo, sa palagay ko ay hihingi din sila ng kabayaran. Humigop si Levi sa baso niya at nakangiting sinabi, ayos lang. Pagsisisihan nila sa lalong madaling panahon ang kanilang mga desisyon. Anong ibig mong sabihin? Natarante si Zoe. Pasensya ka na. Someone will invest in that project very soon, pang-aaliw sa kanya ni Levi. May plano ka ba sa isip mo? Curious na tumingin si Zoe kay Levi. Huwag kang mag-alala. Mareresolba ang paggamit nito pagkatapos ng araw na ito, kalmadong pagtitiyak ni Levi kay Zoe at sa kanyang mga magulang. Ngunit hindi sila kumbinsido sa mga salita ni Levi dahil laban sila sa Northampton Chamber of Commerce. Alam na alam ng lahat ng kasangkot sa mundo ng negosyo sa Northampton ang impluwensya ng Northampton Chamber of Commerce. Ang Northampton Chamber of Commerce ay kinokontrol ng 4 na napakayamang pamilya sa mga lungsod, sa ilalim ng pamamahala ng 8 miyembro ng konseho. Ang chairman ng Board of Directors ng FIC Group, si Alaric Taylor, ay isa sa mga miyembro ng konseho, Nobela. Nais ni Alaric na makaganti kay Zoe at sa kanyang pamilya dahil sa nangyari kay Charles. Lahat ng investors para sa proyekto ni Zoe ay nag-withdraw ng kanilang kapital dahil sa isang utos mula sa kanya. Ang Northampton Chamber of Commerce ay isang mabigat na organisasyon dahil madali nilang maputol ang lahat ng koneksyon na may kaugnayan sa mga negosyo ng pamilya Lopez. Ang balita ng marahas na pagkilos ni Levi ay kumalat na parang apoy sa Northampton noong araw na iyon. Humingi sila ng malaking halaga ng kabayaran at pinigilan ang sinumang mamuhunan sa proyekto ni Zoe. Maraming kumpanya ang interesado sa proyekto ng West City Ecological Park noong una dahil sa magandang pag-asa nito. Agad na binura ng mga potensyal na mamumuhunan ang kaisipan sa kanilang isipan dahil sa babalang iyon mula sa Chamber of Commerce. Si Zoe ay naiwang walang magawa at walang alam sa kung paano niya iligtas ang sitwasyon habang tinatuboy ng buong industriya. Ngunit hindi doon nagtapos ang masamang balita. Sunod-sunod na iniabot ng mga empleyado ni Zoe ang kanilang mga resignation letter. Maging ang kalihim na sangkot sa insidente kagabi ay huminto sa kanyang trabaho. Nagbigay din ng opisyal na pahayag ang kalihim. Sinabi niya sa publiko na si Charles at ang kanyang mga kasosyo sa negosyo ay hindi umaalis sa linya. Nagkakaroon sila ng ordinaryong hapunan nang masaksihan niya si Levi na pumasok sa silid at pinahihirapan ang lahat ng walang awa. Boom!
Nawala ang isip ni Zoe nang matanggap ang balita. Siguradong may nasuhulan sa kanya. Bigla siyang naging saksi laban kay Levi. Namatay si Suzy kagabi. Dudungisan sana siya ni Charles at ng kanyang mga kaibigan kung hindi samipot si Levi. Iniligtas siya ni Levi, ngunit ipinagkanulo niya tayo. Pinakain ko ang isang ulupong sa aking dibdib. Hindi mo ari ni Zoe ang biglang pagbabago ng katapatan ni Suzy. Pinili ko siya ng personal sa lahat ng mga fresh graduate, kaya tiyak na hindi ko inaasahan na gagawin niya ito. Naiintindihan ko ang mga desisyon ng ibang empleyado na umalis, ngunit si Suzy. Malungkot na nakaupo si Zoe sa kanyang opisina habang walang uliran na desperasyon ay bumabalot sa kanya. Itinulak ang pinto ng opisina niya pagkaraan ng ilang sandali. May ilang lalaking nakasuot ng suot ang pumasok sa kwarto. Hayaan mo akong magpakilala, Ms. Lopez. Ako si Baker Mackenzie mula sa Bots at Ellis LLP. Kami ay tinanggap ni Ginang Dickens upang kumatawan sa kanyang anak, si G. Charles Dickens, sa kasong ito. Pumunta kami dito para ipaalam sa iyo ang tungkol sa halaga ng kabayaran na kailangan mong bayaran sa aming mga kliyente dahil sa mga pinsalang idinulot ng iyong asawa, si Mr. Levi Garrison, sa aming mga kliyente. Ang kabuuan ay 800 milyon, tingnan mo. Iniabot ni Baker kay Zoe ang isang papel. Namutla ang mukha ni Zoe matapos niyang suriing mabuti ang dokumento. Kakasuhan ka namin ng asawa mo kung ayaw mong ayusin ng pribado ang paggamit nito. Mayroon kaming malaking halaga ng ebidensya, kabilang ang surveillance footage, mga saksi mula sa mga waiter ng hotel, ang opisyal na pahayag mula kay Ms. Suzy Bones, at 8 pang biktima sa insidenteng ito. Paalalahanan ko kayo ang demanda na ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa amin. Pakitingnan din ang ulat ng pinsalang ito. Sa tingin mo ba may kalayaan kang pumili, Ms. Lopez? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 167. Ang Bots at Ellis LLP ay isang law firm na itinatag ng dating kaklase ni Zoe, si Arnold Bots. Ang kumpanyang iyon ay isa sa mga pinaka-prestihiyosong kumpanya sa Northampton. Nanalo sila halos lahat ng kaso na tinanggap nila. Napalunok si Zoe. Natakot siya nang makita ang ulat ng pinsala. Hindi ko maisip ang mga bagay na maaaring ginawa ni Levi upang magdulot ng labis na pinsala. Ngunit tiyak kong naiisip ang mga problemang kailangan nating harapin sa lalong madaling panahon. Mahihirapan tayo sa hinaharap dahil sa ulat ng pinsalang ito. Bagamat si Charles at ang kanyang mga kasosyo sa negosyo ay nagkasala sa akin noong una, wala akong anumang katibayan na nagpapatunay sa kanilang masasamang gawa. Also, allow me to inform you this, Ms. Lopez, ako ang pinakamahusay na abogado sa aking firm. Mula noong kinuha nila ako sa Bots at Ellis LLP, ang kumpanya ay hindi kailanman nawalan ng isang kaso. Kaya maniwala ka sa akin, ang demanda na ito ay hindi magiging exception. Dapat mag-isip ka ng matalino ngayon. Ngumisi si Baker. Dagdag pa ng assistant ni Baker, nabalitaan ko na ang asawa mo, si Levi Garrison, ay nakalabas na sa kulungang kaganapan. Sa kanyang record, hindi ito napakahirap na ilagay siya sa likod ng mga bar muli. Ang grupo ng mga abogado ay minamanipula ang sitwasyon sa kanilang kalamangan na ang tanging layunin ay itaboy si Zoe sa isang sulok, lalagyan ng nobela. Sige, hihintayin namin ang sagot mo, Ms. Lopez. Pag-isipang mabuti ang iyong mga pagpipilian. Si Baker at ang iba ay umalis pagkatapos. Naiwan mag-isa si Zoe sa loob ng opisina niya. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata habang iniisip ang kanyang sarili, baka pwede akong humingi ng tulong kay Arnold. Hinahabol niya ako noong nakaraan, ngunit tinanggap ko siya. Si Zoe ay gumugol ng maraming pagsisikap upang makuha ang numero ni Arnold Bots. Pagkatapos ay tinawag siya nito. Oh. Bakit mo ako kino-contact, Zoe? Sabi ni Arnold na may pagtataka sa tono. Pilit na ngumiti si Zoe. Hello, Arnold. Putol ko sa paghabol. May mga paghihirap akong kinakaharap. Oo, alam ko. Pinag-uusapan mo ang nangyaring kinasasangkutan ni na Levi Garrison at Charles Dickens mula sa FIC Group, tama ba ako? Oo, tama iyan. Maaari mo ba akong tulungan sa kasong ito? We can discuss the price to fit your liking, sinsero na pakiusap ni Zoe. Ngumisi si Arnold.
Alam ko ang kaso na ito dahil tinanggap ng pinakamahusay na abogado sa aking kumpanya ang kaso. Ako ay prangka mahihirapan kang manalo laban sa kanya para sa kasong ito. Hayaan mong ialay ko sa iyo ang isang piraso ng aking isip, Zoe. Dapat mong talikuran si Levi hanggat kaya mo isa na lang siyang walang kwentang tao ngayon, Garrison. Kunin mo ako bilang isang halimbawa. Agad namang kontra ni Zoe, hindi sila sinasadya ni Levi. Sinubukan kong samantalahin ni Charles at ng kanyang mga kaibigan matapos akong malasing. Iniligtas lang ako ni Levi. Imposible yan. Matagal ko ng kaibigan si Mr. Dickens. Gentleman siya, sa akin. Hindi niya gagawin ang mga ganoong bagay. Ang kanyang mga kaibigan ay kasing gargle niya. May ebidensya ka ba para suportahan ang iyong mga salita? Sabi ni Arnold. Ikaw. Hindi inaasahan ni Zoe na kasabwat ni Arnold si Charles at ang kanyang barkada. Huwag kang mag-alala, Zoe. Sisiguraduhin kong mahusay ang trabaho ni Baker sa pagkakataong ito at itulak si Levi na masentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Magkakaroon ka ng pagkakataon na tanggalin siya sa lalong madaling panahon. Tumawa ng masama si Arnold. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay ko. At saka, hindi ka qualified na husgahan ang ugali ng asawa ko. Galit na ibinaba ni Zoe ang telepono. Sa loob ng opisina ng Bots at LSLL Paz Building, pinag-cross ni Arnold ang kanyang mga paa sa mesa habang nakasuot ng suit. Casual siyang humihigop sa isang tasa ng kape. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 168. Agad niyang tinanggap ang kasong ito at gumawa ng plano para kay Alaric Taylor nang marinig niyang sangkot si Zoe sa bagay na ito. Inutusan ni Arnold ang kanyang nasasakupan, ipaalam kay Mr. Taylor na ipagbawal ang lahat ng law firm sa Northampton na tanggapin ang kaso ni Zoe gamit ang kanyang mga koneksyon. Tumanggo ang kanyang katulong. Opo, Ginoo. Hindi nagtagal ay nakatanggap ng balita ang lahat ng law firm sa Northampton, walang sino mang pinapayagang tumanggap ng kaso ni Zoe Lopez. Si Zoe naman ay walang kaalam-alam dahil nasayang ang lahat ng oras sa pakikipag-ugnayan sa bawat law firm na kaya niya ipaglaban ang kanyang demanda. Ngunit tinanggihan siya ng bawat kumpanya. Mabilis na napagtanto ni Zoe na may mali pagkatapos matanggap ang patuloy na pagtanggi. May nagtutulak sa akin sa lalim ng kawalan ng pag-asa. Gusto nilang makulong si Levi at sirain ang lahat ng mayroon ako. Dinial ni Zoe ang numero ni Levi nang hindi nag-aksaya ng isa pang segundo. Nagulat si Levi sa mga pangyayari nang makarating siya sa opisina ni Zoe. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Marahil ay minamaliit ko ang pangangasiwa ng Chamber of Commerce. Well, ang paglahok ni Arnold Bots ay wala din sa aking unang pagsasaalang-alang. Dalawang pagpipilian ang natitira sa amin. Maaari naming bayaran ang halagang 800 milyon o magpatuloy sa demanda. Pero nakipag-ugnayan ako sa lahat ng law firm na kaya ko, at lahat sila ay tumanggi na kumatawan sa amin, humihikbi si Zoe, Nobela. Hindi mo na kailangang isipin ang demanda. Pinlano nila ang lahat, hanggang sa pagputol ng lahat ng iyong mga koneksyon at koneksyon. Pero maniwala ka sa akin, hindi ito ang lawak ng kanilang mga plano. Lumawak ang ngiti ni Levi. Ang legal na club mula sa Fick Group ay dumating sa ilang sandali tulad ng hula ni Levi. Hiniling nila kay Zoe na bayaran sila ng halagang 300 milyon para sa mga pinsala ni Charles Dickens at ang pagkanta ng pag-unlad ng West City Ecological Park. Ako ay lumabag sa kasunduan. At malinaw na nakasulat sa kasunduan na kailangan kong bayaran sila ng 10 beses sa halagang kanilang namuhunan. Bago makahinga si Zoe, ipinadala ni Alaric ang kanyang mga tauhan mula sa Northampton Chamber of Commerce upang bisitahin si Zoe. Nag-alok silang bilhin ang kumpanya ni Zoe sa halagang 300 milyon, kasama ang proyekto ng West City Ecological Park. Boom! Natulala si Zoe. Pinlano nila ang lahat. Tinutulak nila ako sa mga bitag na inilatag nila para sa akin, sunod-sunod. Wala akong maiiwan sa oras na matapos ang nangyaring ito. Inalok ni Alaric na bilhin ang aking kumpanya sa halagang 300 milyon. Pagkatapos ay wala na akong ibang pagpipilian kundi bayaran ang Fick Group ng lump sum para sa paglabag sa kontrata. Kokontrolan nila ang lahat ng aking mga ari-arian, na hindi hihigit sa 1 bilyon, sa isang simoy.
Ang aking mga ari-arian ay lalong bababa sa halaga kung hindi ako sasang-ayon ngayon dahil wala akong sapat na daloy ng salapi upang patakbuhin ang aking negosyo sa puntong ito. Ang 300 milyon ay itinuturing na isang mahusay na deal. Ipinagmamalaki nina Alaric at Arnold ang planong ito na kanilang ginawa dahil magagawa nilang pagnakawan ang mga ari-arian ni Zoe habang sabay na tinutulak si Levi sa kulungan. Nakangiting sabi ng subordinate ni Alaric, ang aming alok ay kasabay ng halaga na dapat mong bayaran sa fake group para sa paglabag sa kontrata. Kung sumasang-ayon ka sa aming panukala, hawakan natin kaagad ang mga pamamaraan. Nag-alinlangan si Zoe. Kailangan kong bayaran itong 300 million sum. Wala na talaga akong ibang choice. Dapat ko bang tanggapin ang alok na ito? Huwag ka nang mag-alinlangan, Ms. Lopez. Baka ma-depreciate ng 200 milyon ang asset mo bukas. Hinimok ng taong iyon si Zoe na pumayag sa kanyang alok. Biglang nag-voice out si Levi sa sandaling iyon, 300 milyon. Hindi problema yan. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Levi. Si Zoe ay hindi exception. Hindi problema ang 300 milyon. Nagsasalita na naman siya ng malaki. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ko ng 3 billion, not to mention 300 million. Maghintay na lang tayo bukas bago tayo magdesisyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 169. Hindi makapaniwalang tumingin si Zoe kay Levi. Kaya mo ba talagang kumuha ng pera? Sinabi ko bang babayaran ko sila? Bakit natin gagawin iyon? Wala kaming kasalanan sa pangyayaring ito. Napangiti si Levi. Pero nasa kanila lahat ng ebidensya. Wala tayong ibang choice kundi pumayag. Sinapo ni Zoe ang kanyang mga templo. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay magpatuloy sa iyong trabaho gaya ng dati. Maaari mong aprubahan ang mga pagbibitiw ng iyong mga empleyado, ngunit kailangan mong gumawa ng isang pahayag ng maaga. Sabihin sa kanila na ang sino mang huminto sa kanilang trabaho ngayon ay hindi tatanggapin sa Imperial Meadows mula ngayon. Ang mga empleyado na nananatili sa kumpanya sa panahon ng krisis na ito ay makakatanggap ng mas mataas na sweldo at higit sa lahat, sinabi ni Levi kay Zoe kung ano ang gagawin. Pero wala kaming pera para pandohan ang aming mga operasyon ngayon. Bukod dito, walang maglalakas loob na mamuhunan sa aking kumpanya pagkatapos ng opisyal na babala na ibinigay ng Northampton Chamber of Commerce, sabi ni Zoe na walang katiyakan. Gawin mo lang ang sinasabi ko. May mag-i-invest sa kumpanya mo ngayon, paniniguro ni Levi sa kanya. Nagtiwala si Zoe kay Levi at sinunod ang payo nito, nobela. Ginawa niya ang anunsyo gaya ng iminungkahi ni Levi. Marami sa kanyang mga empleyado ang nagalit sa pagtanggap ng paunawa. Hindi ko na kailangan pang bumalik sa basurang kumpanyang ito. Tama iyan. Malapit nang malugi ang Imperial Meadows. Ano ang silbi ng pagiging matigas ngayon? Tahimik lang na tiniis ni Zoe ang mga panlalait. Sa sandaling iyon, huminto ang isang Maybach sa harap ng gusali ng Imperial Meadows. May ilang lalaki na bumaba sa sasakyan. Ang lalaking namumuno sa grupo ay nakasuot ng suit at nakasuot ng isang pares ng salaming pang-araw. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Kirin. Ngayon, ginagampanan niya ang papel ng isang presidente ng kumpanya sa halip na isang military instructor. Kumusta? Mangyaring ipaalam kay Ms. Lopez na ang presidente ng Levi Group, si Mr. Rhodes, ay narito upang makipagkita sa kanya. Agad namang kinontak ng receptionist si Zoe matapos siyang kausapin ng assistant ni Kirin. Pumunta si Zoe sa lobby para i-welcome si Kirin ng personal pagkatapos. Si Kirin ay isang bihasang manlalaban at isang bihasang instructor, ngunit hindi siya pamilyar sa mga negosyo. Kaya naman, hinarap niya si Zoe sa isang prangka na paraan, would like to invest in an ongoing project under your company, Ms. Lopez. Bibigyan kita ng 300 milyong kapital sa ngayon. Pipirmahan na natin ang kontrata kung papayag ka sa alok ko. Inabot ng assistant niya ang kontrata kay Zoe matapos iwagayway ni Kirin ang kamay niya. Nabigla si Zoe matapos niyang silipin ang kasunduan. Ito ay hindi isang pakikipagtulungan. Baka bigyan niya lang ako ng pera. Dagdag pa ni Kirin, mayroon kaming ongoing medical-related project din. Alam kong may kadalubhasaan ang iyong kumpanya sa larangang ito, kaya hahayaan mo rin kaming humawak sa proyektong ito, Ms. Lopez. Iniabot ng assistant kay Zoe ang isa pang dokumento.
Ang proyektong iyon ay magbibigay lamang sa kumpanya ni Zoe ng 100 milyong buwan, ngunit iyon ay higit sa lahat dahil sa limitadong kapasidad ng Imperial Meadows. Papayag ka ba sa alok ko, Ms. Lopez? Tanong ni Kirin. Siyempre, maraming salamat, Mr. Rhodes. Nagpahayag ng pasasalamat si Zoe. Pagkatapos, nagtataka siyang tumingin kay Kirin. Kung ayaw mong magtanong, Mr. Rhodes, bakit mo pinipiling mamuhunan sa aking kumpanya na halos nasa dikit na tayo? Kailangan kong magtanong dahil wala akong maisip na valid na dahilan. Sagot ni Kirin, una, naniniwala ako sa prospect ng kumpanya mo dahil in demand ang negosyo mo. Ang pangalawang dahilan ay hindi ako natatakot sa Northampton Chamber of Commerce. Anong uri ng relasyon ang ibinabahagi mo kay Levi Garrison, Mr. Rhodes? Tanong ni Zoe. Walang malay ang mga salitang lumabas sa bibig ni Kirin. Siya ay isang taong may malaking potensyal, sa aking palagay. Ang pagsulong ng Levi Group sa larangan ng medikal ay walang kapantay sa nakaraan. Nakuha ko ang Levi Group at ang mga negosyo ng pamilyang Garrison dahil ayaw kong masayang ang teknolohiyang ito. Pumunta ako dito para mamuhunan sa kumpanya mo dahil din sa kadahilanang ito. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 170. Sige, naiintindihan ko na ngayon. Ang pamumuhunan na ginawa ng misteryosong Mr. Rhodes ay mabilis na kumalat sa buong Northampton. Ang Northampton Chamber of Commerce ay isa sa kanila na nagkaroon ng partikular na interes sa balitang iyon. Si Alaric Taylor, isang napakataba na lalaki, ay nagbubuga ng kanyang tabako sa loob ng kanyang opisina. Sino itong si Neil Rhodes? Bakit wala akong narinig tungkol sa kanya? Sagot ng assistant ni Alaric. Inimbestigahan na namin ang background niya. May limitadong impormasyon tungkol sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang problema ng pamilya Rogers. Bakit nila binigyan ng Levi Group at Garrison Group ng biglaan? Tingnan mo ang relasyon ni Neil Rhodes at ng pamilyang Rogers, utos ni Alaric. Tapos, naglagay siya ng pilyong ngiti. Hindi mahalaga sa akin kahit na nakuha mo ang investment na iyon mula sa Levi Group, Zoe Lopez. Hindi mo pa rin mailigtas si Levi Garrison. Ito ang epektong dapat mong harapin sa pananakit mo sa aking anak. Walang inaasahan na si Charles Dickens ang magiging godson ni Alaric. Ang kumpanya ni Zoe ay sa wakas ay bumalik sa landas pagkatapos niyang matanggap ang puhunan. Ngunit kailangan kong bayaran ang parusa sa paglabag sa kontrata. Kung hindi, hahaharapin si Levi sa kulungan. Nag-aalala pa rin ako tungkol dito dahil walang paraan na makakolekta ako ng napakaraming pera sa maikling panahon na ito. Samantala, si Levi ay nakikipag-hangout kasama si Asher Dragon at ang iba pa. Tumawa ng malakas si Asher Dragon nang ipaalam sa kanya ang nangyayaring sitwasyon. Hahaha, anong biro? Mayroon ba talagang isang tao na may lakas ng loob na ipapadala sa buong panahon sa panahong ito at edad? Ibinahagi ni Levi ang kanyang mga saloobin habang humihit-hit ng sigarilyo. Hindi ko inaasahan na ang mga dayuhang ito ay magkakaroon ng suporta ng Northampton Chamber of Commerce. Ano ang susunod mong gagawin, sir? Tanong ni Asher Dragon, lalagyan ng nobela. Una, bibisitahin ko iyong mga taong gumawa ng perjury. Pagkatapos, hahaharapin ko ang mga abogado. Ang huling bagay na dapat gawin ay ipakita ang mga ebidensya para i-deport ang mga dayuhan na iyon, paliwanag ni Levi. Ebidensya. Ngunit walang ebidensya sa aking pag-aalala. Nagulat si Asher Dragon. Gayunpaman, mabilis siyang nakakuha ng revelasyon nang makita ang nakakalokong ngiti ni Levi. Si Levi Garrison ay isang lalaking may plano. Siya ay hindi lamang isang mabigat na kaaway sa larangan ng digmaan na may walang kapantay na mga kasanayan sa pakikipaglaban. Ang taong iyon ay isa ring napakatalino na taktika. Ang pagharap sa pangyayaring iyon ay isang piraso ng cake para sa kanya. Sinadya niyang nag-iwan ng mga bakas ng makipag-usap kay Charles at sa iba pa kagabi. Kinuha ni Phoenix ang responsibilidad na hanapin ang ilang waiter sa hotel na nagsisinungaling ng mga pahayag bilang mga saksi noong gabing iyon. Sina Levi at Asher Dragon ay pumunta upang makipagkita sa sekretarya ni Zoe na si Suzy. Kinailangan ni Levi na harapin ang mga bagay na may kaugnayan sa kanyang asawa ng personal. Sa sandaling iyon, sumasayaw ang mga kabataan sa musika sa loob ng space bar na matatagpuan sa Northampton.
Pina-party ni Suzy ang kanyang mga kaibigan sa bar matapos makatanggap ng 1 milyon na cash mula kay Alaric noong araw na iyon. Nag-book siya ng VIP table sa bar at nag-order pa ng pinakamarangyang pagkain na mayroon sila. Naghuhugas ng kamay si Suzy gamit ang isang bote ng mamahaling champagne nang dumating si Levi sa bar. Tahimik siyang naupo sa tabi ni Suzy at nakipag-chat sa kanya, nagsasaya ka ba sa paggastos ng perang ibinigay sa iyo ni Alaric Taylor? Natigilan si Suzy nang marinig ang boses ni Levi. Kailan siya sumulpat sa tabi ko? Bakit ka nandito, Levi Garrison? At anong kalokohan ang binitawan mo? Naalala ni Suzy ang kanyang mga iniisip pagkaraan ng ilang sandali. Sinaman siya ng tingin ni Levi. Naalala ko lasing ka rin kagabi. Iniligtas kita at nag-ayos na may mag-uuwi sa iyo. Nawala ang kulay sa mukha ni Suzy habang nakikinig sa kanya. Mariin niyang pinabulaanan ang pahayag nito. Kalokohan. Hindi ako lasing kahapon, hindi mo ako niligtas. Ipagpatuloy mo. Ipagpatuloy mo ang iyong mga kasinungalingan. Napangiti si Levi. Agad namang tumayo ang mga kaibigang lalaki ni Suzy at pinalibutan si Levi. Sino ka ba, anak? Anong nangyayari dito?